Magandang umaga. Ngayon ay November 12 at ngayon ang uwi namin sa Pilipinas ni Kim. At ito ang mga sumunod na mga nangyari. Hi guys, good morning. At ayun na nga, nasa loob na nga kami ng eroplano ni Kim. Napaka-espesyal nitong araw na to para sa amin. Bukod sa magkasama kaming uuwi ng Pilipinas, napakarami din namin plano para sa mga susunod na araw. Kinakabahan kami para sa mga plano namin, pero excited at masaya dahil makikita na namin ulit ang aming mga pamilya. Morning guys! Hello! Today is November 14. It's Kim's birthday! Hello, it's my birthday. Happy birthday to me. Ay, di pala nabubulok. Happy birthday! Get ready, get set, go! Yo! Get ready, get set, go! At dahil nga birthday ni Kim ngayon, nag-celebrate kami sa labas. Eto nga, nahihirapan pa siyang mamili kung saan siya bibili ng pagkain. Pagkatapos namin kumain, lumibot naman kami sa mall. Ito talaga nakakamiss sa Pinas. Yung damang-dama mo talaga yung simoy ng Pasko. Teka kuya, di ba dapat pang Christmas song ang tinutugtog mo? Pero okay na yan, idol. The next day, nakapagkita naman kami sa mga college friends namin ni Kim. Wala kaming ibang ginawa kundi lumamon at nagkwentuhan hanggang madaling araw. Sa mga oras na to kasama na namin ni Kim ang pamilya ko. Papunta kami ngayon sa Bulacan dahil bukas, opisyal na kami mamamanhikan sa pamilya ni Kim. At ito na nga ang tinakdang araw para sa pamamanhikan namin. Sa kasalukuyan, papunta kami ngayon sa DRT Bulacan. Naisip kasi namin ni Kim na mag-book ng private resort para na din makarelax kami at makapag-banding kumbaga. Tapos saka na lang namin sasabihin sa kanila yung plano namin pagpapakasal next year ni Kim. Sa katunayan, kami lang ni Kim ang nakakaalam kung saan kami pupunta. Nalaman na lang nila nung oras ng papunta na kami sa DRT. Akala namin ni Kim 20 to 30 minutes lang ang biyahe papunta dun. Yun pala, inabot din kami ng halos 1.5 oras sa biyahe. At hindi lang yun, literal na bundok ang aming tinahak para lang makarating sa private resort na to. At dahil nga hindi kami handa sa sitwasyon na to, yung dalawang sasakyan na kasama namin sakay ang aming magulang at aming mga kapatid, hindi nakapaggas. Mabuti na lang may mga maliliit na gasoline station kami na daanan. Kaya nung nasa biyahe kami ni Kim, talagang kinakabahan kami. Hindi namin alam kung pamamanhikan pa ba itong mangyayari o pagagalitan lang kami. Ito na nga, inabot na kami ng gabi bago makarating dito sa private resort na to. Mabuti na lang at maganda at maaliwalas tong lugar na to. Tila ba nakalimutan ng parents namin at mga kapatid namin yung inis at pagod nila sa mahabang biyahe. Nandito nga pala kami sa Kalinaw sa Kalawakan dito sa DRT Bulacan. Literal atang Kalawakan itong napuntahan namin. Nasa dulo na kami ng bundok. At ngayong gabi na nga magaganap yung pamamanikan namin. Maraming salamat sa mga parents namin at mga kapatid na napaka-supportive. Napakaganda talaga dito sa Kalawakan. Kalinaw sa Kalawakan. Simulan na natin ang kantahan. Nakakatuwang pagmasdan itong mga parents namin. At least alam naming masaya sila at kitang-kita naman na nag-i-enjoy sila. Ito nga, napapatayo pa si Tito para kumanta. Siyempre, hindi naman ako magpapatalo sa pagbirit. Naku, nakakaawa naman si Eggy. Napagtripan na naman ng magkapatid.
Ayun, si Ate Kyra, hindi rin ata nagpaawat sa pag-swimming. Tara na, sama na din tayo sa pag-swimming. Maraming salamat sa Panginoon at nangyari tong araw na to. Hindi man naging perfect, pero at least naging masaya kami at nag-enjoy kaming lahat. May God bless this new growing family. Hanggang dito na lang. Paalam.